Eto, nagwawala ho mga kababayan. Aba lahat na lang ho kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos. Bilang kongresista dapat pangunahan mo na, sabi nga ni Atty. Claire, gumawa ka na ng batas, patibayin mo na yung batas, i-revise mo kung gusto mo, at makikipag-debate mo. Di ba Makiliti, Arnold Lopez, Valdez sa Violeta, di ba? Iyan, kinasuhan na ata si Ann Corti. Yari, mga kababayan ko, yari talaga yan. Yari! Eto na mga kababayan ko, puntan natin to ha. Sinabi ko po, sabi sa akin, Guy, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan. Anong totoo? Anong totoo? Anong totoo? Alam nyo, mukhang nga eto kamukha ni Digong, akala ko kamukha ni Chris Ulo. Parang kamukha ni Ballpoint Man na tumaba ito. Sabi ni MJ Brigente, DDS siya. DDS, Michael Alwag, ito na, pakinggan ho natin tanggalin mo muna. Maskara mo, erase. Kamukha ni, Chris. Chris Ulo. Ano ba? Tatay mo ba to? Baka naman tatay ni Chris Ulo to. Ito na. Ano yung pinagsasabi mo? Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy na mapalpak. Anong palpak na sinasabi mo? Ito naman si Rize, Anong palpak ang sinasabi mo? Palpak na ano? Polisiya ng Palpak na polisiya. Ano doon? Ang palpak na polisiya na sinasabi mo? Anong polisiya? Di ba dapat kayo yung gumagawa ng polisiya? Kasi kayo yung mga kongresista. Di po ba mga kababayan ko, JC, Ana Sitosa, makinig kayo. Ang Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, hindi siya ang gagawa ng polisiya. Kayong mga kongresista, kayo yung gumagawa ng mga batas. Dapat gawin nyo lahat. Bakit kasalanan ni Pangulong Bongbong? Seryoso naman, Oy! Di ba? Sisihin mong palpak si Pangulong Bongbong. Si Sara nga, walang ginagawa. Wala ka naman sinasabi. Tama ba, mga kababayan ko? Putik na yan Gigigil ako Administrasyong Marcos. Kita nyo, pinanggigilan yung Administrasyong Marcos. Pero tameme ito nung panahon ni Digong. Nung panahon ni Digong, hindi to nagsasalita. Hindi porke kamukha mo si Digong, hindi ka na magsasalita. Hindi porke, ikaw ay maka-Duterte noon, hindi ka na magsasalita. Kung para sa bayan pa lang iniisip mo, dapat noon pa. Noon, nung panahon ni Digong, ang daming polisiya na palpak, di ka man lang nagsalita. Di ba? Tuloy. Sinabi magpapakulong December 15. Nagpakulong ba kahit nagpakulong. Pinakulong sino? Si Diskaya. Pinakulong yung mga taga DPWH. Pinakulong si Bong Revilla. Ano bang gusto mo? Ano bang gusto mo? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Nag-imbestiga naman Nag-imbestiga. Ano bang problema mo? Ano problema mo? Nag-imbestiga naman Saba, binola lang kami. Anong binola? Kayo dapat ang gumawa. Ba't sasabihin mo binola ka? Uto-uto ka ba? Uto-uto yata itong si Rize. Mga kababayan ko, yung mga taga-Caloocan, uto-uto siguro to. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Di bakit hindi nyo gawin? Kung kailangan magpasa, bakit di kayo magpasa? Gumawa kayo ng mga batas, ilaban nyo. Ilaban nyo sa plenaryo, ipagtanggol nyo na dapat ito mangyari, dapat maisabatas ito, ganon. Bakit si Pangulo sinisisi mo? Kasi hindi ka mapapansin kung hindi mo idadamay si Pangulo. Ganun ho yun, mga kababayan ko, admin na BMB Joby, JC,
hanggat hindi nila idinadamay ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagiging grandstanding nila, hindi ho sila mapapansin. Kaya kailangan banggitin kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos lahat. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Oh, kasalanan ni Pangulo! Kailangan banggitin si Pangulo kasi hindi ako mapapansin. Kung magsasalita lang ako rito, wala pa rin. Kaya mga kababayan, huwag na kayong magtaka kung bigla akong tumakbo sa Caloocan bilang congressman, lalabanan ko yan. Tao pa ko ha! Sing Martin, bakit ganun, Boss Mike, ang papangit nila? Putik na yan eh, alam mo na, di ba? Kaya nga ganyan yung mga pagmumukha niyan eh. Grabe naman kayo kay Erisi kung makapangit kayo. Hindi pa po pwede, nakamukha lang ni Digong nyo. Ano ang plataforma mo? Lahat ng mga bako-bakong muka, katulad ng muka nito, ipapa-ispalto ko. Para lahat ng mga taga-Caloocan maging kamukha ko. Ano? Yan ang number 1, numero 1. Di ba? Oh, lahat ng club dyan, dadalim ko sa Davao City. Kasi yung mga Duterte mahilig sa mga pokpok, kaya mas kikita sila roon. Oh, tama? Tama? Oh, di ba? Tao pa mo ha! Ano? Tama ba mga kababayan ko? Sa dami ho ng beer house dyan sa Caloocan. Mukhang nalulugi na yung mga yan para kumita kayo. Lahat kayo, ililipat ko sa Davao. Utik na yan, doon, kikita kayo. Bakit? Number 1 na customer nyo, si Pulong si Baste. Di ba mga kababayan ko? Tatawa ako. Priority, ano nangyari? Ano? Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Ano kasalanan ni Pangulong Bongbong dun? Kagaya mong mga kongresista yung mga nandyan, dapat ilaban mo yan. Hindi ko ilubos maisip mga kababayan ko na bakit nadadamay si Pangulo. Samantalang mga kababayan, silang dapat na gumawa niyan. Diba? Yung committee, sisihin mo. Yan, sabi ni Arnold Lopez. Pinapagalitan mo si Manong Bongbong eh. Yan ang problema sa'yo. Putik na yan, magkakahiwalay kayo ng trabaho. Ang trabaho ninyo ay hindi trabaho ni Pangulo. Nakuha mo? Yun ha. O kaya nga sabi ni Atty. Claire, pasok. Bakit naman po kay Pangulo isisisi? Kita nyo? Sabi tuloy ni Atty. Claire, bakit kay Pangulo naman isisisi? Ganun talaga, Atty. Claire, hindi mapapansin ng taong bayan kung hindi titirahin si Pangulo. Kapag hindi dinikit ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang mga pagwawala dyan sa Kongreso, hindi mapapansin sila. Diba mga kababayan ko? Hindi mapapansin! I love my own province, Boss Mike. I'm proud, Ilocano. Tama! Agpaiso kapsyat. Ang sinasabi mo. Ito na. Auntie Claire. Bakit naman po kay Pangulo isisisi? Oo. Kung ayaw niya yung version sa House of Representatives, Oo. di sa pagka nagkaroon po ng pagdebate, debatihin niya po munang mabuti. Correct. Ilabas niya na lahat ang kanyang talino. Tama. At kung anong kahihinatnan niyan, hindi naman po siyang mag-isa lang ang magdidesisyon niyan. Ang nakakapagtaka po dito kay Congressman Erice, parang lahat na lang ng kasalanan sa mundo, isinisisi niya sa Pangulo. Oo nga, attorney. Lahat na lang ng kasalanan sa mundo parang gustong isisi ni Erice. Si Erice na mahilig manisi. Sabi nga dito ni Paul Magalong, kasi sabi ni Conggarin, siya pala ay di binoto para maging minority. Oo.
Kung hindi, mga kababayan, siya pala ay in-appoint. Grabe, no, mga kababayan ko, no? In-appoint! Oo, mga kababayan ko, ngayon nabisto tuloy si Erice. Ayun, biglang nanahimik Yari, mga kababayan, si Erice dyan, ha? Oh, sige na, ito na, tuloy na, attorney. Trabaho po nilang gumawa ng batas. Correct. Kaya trabahuhin niya po iyan kung anong gusto niyang version. Tama. No, tama, di ba? Naku, ewan ko ba, mga kababayan ko, ulitin natin. Bakit naman po ito Pangulo isisisi? Oo Kung nga. ayaw niya yung version sa House of Representatives, di sa pagka nagkaroon po ng pagdebate, debatihin niya po munang mabuti. Oo. Ilabas niya na lahat ang kanyang talino. Oo nga. At kung anong Sakit nun, ha? Mga kababayan ko, yung sabihan ka ng, ilabas mo na lahat ang talino mo daw, Erice. Erice, ilabas mo na lahat daw yung talino mo. Oo, pati yung malauhog na utak mo, labas mo na. Tuloy, grabe, no? Sabihan ka ni Atty. Claire ng ganon, nakaw! kahihinat na niyan, hindi naman po siyang mag-isa lang ang magdidesisyon niya. Correct. Ang nakakapagtaka po dito kay Congressman Erice, parang lahat na lang ng kasalanan sa mundo, isinisisi niya sa Pangulo. Oo Trabaho nga. po nilang gumawa ng batas. Tama. Kaya trabahuhin niya po iyan kung anong gusto Oo niyang nga. version. Oh. Tama, trabahuin mo. Hindi yung daldal ka ng daldal, ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Baka naman hindi lang ito, napagbigyan na naman sa kahilingan. Ewan ko, mga kababayan, bakit sila ganyan, ano? At mga kababayan ko, dahil nga mga DDS sila, kahit nga si Trump, di ba? Galit. Kahit nga si Trump, mga kababayan, ayaw sa mga DDS